believe na sa ating pong pagpupuri sa Panginoon ay inihanda na po ng Panginoon ang ating mga puso. Amen. Inihanda na ng Panginoon ang ating mga kaisipan para muli ay mabusog ng salita ng Panginoon. Amen. So, patuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa team po ng ating pong pastor. Bagamit mo lang po ang ating pastor ng mga kapatid. But I believe the most important thing is the presence of the Lord. Amen. So, hanggat natin dito ang Panginoon, mga kapatid, tayo po ay patuloy sa gawain ng Panginoon. Amen. So, patuloy po tayo sa team ng ating tinatahak, mga kapatid, na kung saan ay the blessing of God in Christ. Now, what are the blessings, mga kapatid? So, mga nakaraang linggo, so, tatalakay po natin. Di ba? Tinuro sa atin ng ating pastor yung mga biyaya o yung mga pagpapala na tinanggap natin sa ating Panginoon Jesucristo. Okay? So, I believe na yung bawat sa atin ay napakadaming biyaya na natanggap sa Panginoon, whether it is material, okay? May physical, mga kapatid, and especially spiritual. Di ba kasi mga kapatid, ito habang ako'y papunta dito, so, meron po akong nakita na mag-ama na nag-save lang. Nakasigil. Nakita niyo po ba yan? Mamalitis ko sa inyo. Hindi ko ba sila kilala, no? Pero yun nga, kakalaga na na-accidente sila. And then, tawag ito, medyo lang yung loob ko kasi yung driver kasi yung tatay. So, tatay yung driver, ngayon nakanga sa kanya yung anak. Nung nag-send lang sila mga kapatid, kabungat-bungat pa ng anak, kabago-bago ng motor. Di ba, silent lang po, yung tatay nakahiga pa, grabe ka ako. Alam yung naging pang sa akin mga kapatid, yung biyaya na natanggap namin sa Panginoon, yung blessing na material, panandalian lang yan. Tama? Di ba, isang bagay na hindi ko alam kung kinash nila o mas masakit nun, di ba, kung kinash mo, tapos, di ba, nangyari yung ganun, pero kung bulog-bulugan mga kapatid, di ba, parang gusto mo na ng pabata, di ba, pero naging pang sa akin doon mga kapatid na yung material na biyaya talaga ay panandalian na dito sa mundo. Pero I believe mga kapatid, ito isa sa dapat na talagang tinetreasure natin, yung pinapahalaga natin is yung biyaya spiritual sa Panginoon. Amen? Diba? Yung biyaya spiritual. Masaya na may biyaya na material, pero iba yung impact ng spiritual. Diba? Ito ay impact eternal, mga kapatid. Ito ay hindi lamang dito sa lupa. And I believe mga kapatid na yung blessing natin mula sa ating Diyos na nasa langit, ang pinakahigit doon ay mismo ang Panginoong Jesucristo. Amen? Agree ba kayo doon? Na ang Panginoong Jesucristo mismo. So, kahit na wala yung ibang mga bagay na ganyan mga kapatid, as long as ang Panginoong Jesus ay nasa iyo, you are blessed and highly favored. Amen? So, yung mga bagay na sabihin natin na napag-aralan natin noong nakaraan, susunod na lang yun. Di ba? Basta nasa iyo ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Amen. So, ito mga kapatid. Ay, meron pa na ako. Sorry. Yan. So, bukas po ay araw ng Pasko, mga kapatid. So, masaya pa tayo mga kapatid. So, right now mga kapatid, basahin po natin itong sinabi po ni Dr. John MacArthur sa kanyang pong article ng mga kapatid na 6 ways, okay, kung paano ninanakaw ni Satanas ang meaning ng Christmas. Okay, basahin po natin. So sabi dito mga kapatid, basahin ko na po sa inyo, no? The majority of all the people in the world will miss the next Christmas in spite of all the media promotions of Christmas. The majority of the people will miss it because it has become obscured. Satan has so cluttered the Christian concept of Christmas with such needless paraphernalia that its true meaning has easily lost. So ano ibig sabihin? Yung daw kung darating na Pasko, mga kapatid, majority ng mga tao ay mamimiss yung pinaka-meaning ng Pasko. Okay? Sa kabila ng merong mga, sabihin natin, may mga ads tayo ngayon, nakikita natin sino ang pinaka-famous na person pagka magpapasko na? Ha? Sa Pilipinas. Jose Marijan. Di ba? Pag sumikip ka mga kapatid, alam nyo na, nag-birth months na, no? Eh mga kapatid, nasa total, na-share niya naman ni Santa
Claus mga kapatid na gusto ko lang i-ano sa atin mga kapatid na utang na loob. Alright? Huwag na po natin siyang pinapakilala sa mga bata. Okay? From the word itself mga kapatid, it is just a trick of an enemy. Di ba? Nasaan ka? Pero kung i-rarampol mo talaga, Satan. Di ba? And it is not biblical mga kapatid. And imagine that, mas excited pa yung mga bata sa Santa Claus. Di ba? Eh, sino ba yung talagang dumating ng Christmas? Sino? Di ba? Panginoon Jesus? Di ba? Ang sasabihin nila sa Santa Claus, bibigyan ka ng ganito. Maglagay ka ng tawag. Megas. Di ba? Nawawala yung meaning. Di ba? Instead na yung pinaka-meaning na natutunan natin ay ang Panginoon Jesus ang darating. Yun yung sinasabi nito ni Dr. John MacArthur. Di ba? Ang dami-dami. Ang focus natin ay natuon na yung ating pag-celebrate ay nalunod na sa tradisyon. Okay? Yung ating ginagawa sa Panginoon, nalunod na sa tradisyon, nalunod na sa dapat gawin. Dapat, ito yung handa mo, di ba? Dapat, puro bilog. So, dapat ito yung bilhin mo, yung mga sarigalo mo. Di ba? Imagine po natin na yun na yung nagiging focus sa Christmas. Tama ba? Hindi ko maalam, baka nga meron dito, nakaupo ka ngayon, kaya hindi isip mo, ano pa ba yung dadagdag ko sa tao mo? Tama ba? Ano pa kayo hindi mo nabili? Nagawa ko na ba yung salad? So yun yung mga bagay na dito. Baka nga meron pa iba, nagsasalang pa bago pumunta dito. So yung mga bagay. Pero what is the point mga kapatid? Na wala na yung stress. Okay? Sabihin na natin na wala namang masama sa lahat ng nabanggit. Alam mo masama? Mga kapatid, maganda nga yun eh. Masaya nga yun, di ba? Na yung family natin, buo, di ba? Tayo ay sabay-sabay nakakain. Kaya lang, parang may nakakalimutan. Okay? Parang nawawala yata yung totoong meaning ng Christmas. So, minsan nakapokus sa party, di ba? Nakapokus sa handa. So, paano ba ako makakapag-sharon dito? So, yung mga bagay, walang masama mga kapatid. Kaya lang, yun yung sinasabi na Satan is stealing. Di ba? The enemy comes to steal. So, ini-steal niya yung meaning talaga nung at ng Christmas sa bawat isa sa atin. Actually mga kapatid, ito ang totohanan na pwede ka naman magbigay ng regalo na wala ka naman talagang, hindi mo naman talaga pinapahalaga ng Panginoong Jesus eh. Totoo? Pwede mo namang iparamdam sa kapatid mo na mahal mo siya pero totoo lang, hindi mo naman talaga pinapriority ang Panginoon eh. Ngayong Pasko, di ba? Ano yung sinasabi natin? Pagka, what is the meaning of Christmas? It's all about giving. Tama ba? Pero hindi mga kapatid, it's all about Jesus. It's all about what He have done, di ba? Sa atin. So madaling gawin yung mga bagay na yun. Di ba? Madaling magbigay. Di ba? Sabi nga nila, pwede ka magbigay na wala namang pagmamahal. Di ba? So ganun din, pwede ka magbigay despite na hindi mo naman talaga pinapahalagahan yung true meaning ng Christmas. Amen? Amen. So ngayon mga kapatid, let's stop saying mga kapatid na Merry Christmas. Tama ba yun yung nakasanayan natin? Amen? Hello, diba? Nandiyan ba kayo? Merry Christmas. Nakasanayan natin mga kapatid. Pero ngayon, babalikin natin yung ganong kaisipan. Di ba? Hindi naman masama eh. Kaya lang, gawin natin. Basahin natin. Meaningful Christmas mga kapatid. Sapagkat ganito siya. Pwedeng merry yung Christmas mo, masaya ka sa Christmas, pero hindi naman meaningful. Tama? Diba? Pwede kang maging masaya. Like for example, ganito, nagpe-pray ka sa Panginoon, Lord, December na, gusto ko na magka-jowa. Lord, ang lamig na, di ba? Na-invite na ako, lang green jacket. So, di ba? Sabihin natin na gano'n, or yes, sabihin natin, gusto ko Lord ng iPhone 15 Pro Max, di ba? Yung mga gano'n mga bagay, pwede natin sabihin. Masaya ba kayo nun? Okay, masaya? Masaya. Na-comment gusto nyo? Di ba? Masaya. Pero meaningful kaya? Yun yung pagkakaiba ng merry sa meaningful mga kapatid. Iba yung meaningful. Di ba? Ano ba yung sinasabi natin meaningful mga kapatid? It should be meaningful because Jesus do meaningful things. So bakit natin kailangan na maging makabuluhan yung ating Christmas? Sapagkat yung ginawa ng Panginoong Jesus mga kapatid ay napaka-makabuluhan. Walang makakapatay. So kung yung ginawa ng Panginoong Jesus ay walang makakapatay, eh hindi lang sa
makabuluhan yung ginagawa natin sa pagkakaalala natin sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Hindi pa mga kapatid, hindi lang sa panahon natin ngayon nang nakakamiss ng Christmas. Even po nung time ni Jesus, yun po yung mag-aalala natin ngayon, makikita natin na noon pa pala, na-miss na ng mga tao yung Christmas. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, are you ready for this? Handa na ba? So yan, patuloy tayo tuturuan ng Panginoon. So, patuloy tayo magkaroon ng isang makabuluhan na Pasko. Basahin po natin sa Lucas chapter 2, verse 6, mga kapatid. So ito, sinasabi ng Panginoon, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. So ito po ay time na si Mary po ay buntis. Ba't ba kasi ang buntis na to? Ang gala. Dapat nasa bahay na lang. Pero bago po muna kayong magalit ni Mary, mga kapatid, gusto ko lang na ipaliwanag sa inyo na by that time, sila po, king po kasi nung that time, mga kapatid, ay nagpatawag po ng census. Ayan, tama. Kung dito po ngayon ang census ay pinupuntahan tayo bahay-bahay, doon po hindi. Ikaw mismo ang pupunta sa pinakalugar mo. By that time, mga kapatid, si Mary and Joseph ay nasa Nazareth. Okay, pero si Joseph at si Mary ay taga Bethlehem. So sila po ay umuwi sa Bethlehem. So sila po ay nag-travel. And suddenly, mga kapatid, si Mary ay inabutan ng panganak. Okay? Yes. Kung natagalan ni Mary, kung bakit gala, ano? So, verse 7, mga kapatid. So ito yan. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki na si Jesus. Okay. Binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay paano yan. Now, ito mga nanay. Tanong ko sa inyo, mahirap bang manganak? Mahirap. Amen. Mahirap bang manganak sa sabihin, sino din yung nakakabot mo sa bahay? Sa bahay ng anak? O, di ba? Dati sa bahay lang. Di ba? Mahirap pa sa bahay? Mahirap, mga kapatid, kulang-kulang eh. Di ba? Ngayon, mga kapatid, bawal nyo sa bahay, tama? Kasi mahirap talaga eh. Ngayon, required na sa, kundi sa line-in, sa hospital, di ba? Imagine this, mga kapatid, sabsaban. Alam niyo yung pinaka-nag-impact sa akin dito, mga kapatid, alam niyo sa akin kung ano? Lakas pa yun, kumaano? Yun! Yeah. So, nag-impact sa akin dito, mga kapatid. Imagine sabsaban. Sinong tao ang papanganak sa sabsaban? Di ba hayop lang ang pinapanganak doon? Ganun kalaki lang Panginoon natin, mga kapatid. Kung mag-i-strike sa iyo, di ba? Imagine that. Diyos siya. Hari ng mga hari, pero pinanganak sa sabsaban. Di ba? So, sabi ko, Lord, napaka-humble mong Diyos. Di ba? Hindi mo nga tinuring na parang makapangyarihan siya eh. Kaya na naman na manganak siya sa pinakamamahalan sa lugar na yun eh. Di ba? Pero still, di ba? Pinili ng Panginoon sa sabsaban. So, ano sinasabi ng Panginoon? Di ba? Siya ay talagang napaka-humble na Diyos. Walang katulad ng ating Panginoon. Di ba? Napakalaki na talaga ng ating Panginoon. And sa panahon natin ngayon, mga kapatid, we are also experiencing this. Bigyan ko kayo ng isang picture, mga kapatid, ano? Ay, nalis ko pala, sorry. So, ito mga kapatid, kung ano yung unang bagay na na-miss ng tao. Ayan. Di ba? Nabasa nyo na ito paulit-ulit, pero nag-strike ba sa inyo itong sinasabi na ito? Na, basahin na po natin yung kulay pula. Di ba? Dati pa man, mga kapatid, na-miss na ng mga tao yung Christmas, yung kapanganakan ng ating Panginoon. Bakit? Dahil wala ng lugar para sa Kanya. Di ba? Imagine natin, mga kapatid, ikaw gumawa ng langit at lupa, pero isang kwarto, walang nagbigay sa'yo. Buntis mga anak, mga kapatid, kung ako nung time na yun, ano yan eh, emergency, mga kapatid. Hindi ko ahayaan yung tao na to, gusto ko pakita sa inyo, mga kapatid, na mamaya, hindi lang si Mary at si Joseph yung tao nung time na nanganak siya. May mga tao iba, mga kapatid, pero ito yung nangyari. Wala nang lugar para sa kanila. Di ba? Parang minsan ganito, ang dami namang celebration. Di ba? Ang dami namang, sabihin natin, Christmas party. Ang dami namang handa. Di ba? Ang dami namang ginagawa, regalo. Pero nasan si Kristo?
Di ba, imagine natin yun, sa buhay natin yun na ang Diyos ay naghahanap ng panulo yan, naghahanap ng kwarto na pupuntahan sa buhay natin. And yet tayo ay occupied. Tayo ay busy na. Di ba, tayo ay wala ng lugar para sa Panginoon natin. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito. Na may mga pagkakataon talaga na masasabi natin na sa tao ay wala nang puwang ang Panginoong Jesus. Di ba, imagine mo, isang kwarto lang mga kapatid, sir, hindi na pagbigyan ng ating Panginoon. Na tayo ay matututo dito, tutulungan tayo ng Panginoon na tatlong bagay na dapat natin gawin. May mga bagay na hindi natin gagawin para hindi natin mamiss ang Christmas, and meron tutulong sa ating Panginoon, tatlong bagay. And number one, mga kapatid, yay! Excited na tayo. Number one, mga kapatid, make Him room. Narinig niyo ba yung matang, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her gifts. Di ba? As prepare the heart. Ano sabi niya sa ba? Prepare the room. Di ba? Yun yung meaning ng kanta. Nung walang na-realize, kinakanta ko siya ilang taon na. Hello? Kinakanta ko siya ilang taon na, pero hindi ko na-gets na yung pala yung sinasabi na prepare Him room. Di ba? Kasi yung mga tao, nung time na yun, ay walang naglaan ng room para sa Panginoon. Amen. Amen. Walang naglaan mga kapatid. Kung mas mapapabawin pa natin, make Him room, sabihin na natin na make Him a place in your life. Di ba? Merong parte sa buhay mo. Dapat merong parte yung ating Panginoon. Kaya ito mga kapatid, basahin ko yung salita ng Panginoon sa Ahayag chapter 3 verse 20. So sabi dito ng Panginoon, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain ako, kasalo niya. Natanong niya sa akin kung bakit kumakatok. Ano siya? Bakit? Di ba? Ha? Ano siya? Bakit? Yung naisip lang. Di ba? Kasi nasa labas. So, hindi. Ganyan ang Panginoon mga kapatid. Kaya siya kumakatok kasi nasa labas. Di ba? Itong tayo na to. Imagine mo naman, nasa loob ka na, kakatok ka pa ba? Pasukin mo ako. Di ba? Logic. Di ba? Nasa labas kasi mga kapatid. Kaya by this time mga kapatid, pwede natin ito yung maging senaryo. Na ang Panginoong Jesus ay gustong pumasok sa bawat buhay ng bawat isa. And kumakatok siya mga kapatid. And imagine that, na kung ano yung sinabi dito, kung diringgin naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain ako kasalo. Now, yung meaning ng Christmas na ito, mga kapatid, it's not about traditional. It's more about on relational. Ang Diyos natin gusto relation. Okay, relationship. Hindi tradition, mga kapatid. Nalulunod na tayo sa tradition na yun. So, ngayon naman, ay ibalik natin yung pinaka-meaning ng Christmas. Kung saan ang Panginoong Jesus yung natataas, Panginoong Jesus yung nadadakila. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? Ito, isang statement pa ni Dr. John MacArthur, mga kapatid. Sabi niya dito, I am convinced that the greatest triumphs of the devil is making Christmas a mundane and meaningless event. So siya daw po ay naniniwala na isa sa malaking impact ng sabihin natin ng devil ay yung Christmas ay ginawa na lang na yearly na nakasanayan na lang. Tama ba yun? Diba? Taon-taon ginaganap naman na. Kaya lang, ang problema mga kapatid, may Christmas, kaya lang, sabihin na natin na merry yung Christmas nila pero wala na babago. Diba? Yun yung sinasabi na natin na iba yung merry ang Christmas sa meaningful. Pag meaningful mga kapatid, sineselebrate nito na may pagbabago. In fact mga kapatid, ito ang isang rate talk mga kapatid, ayon sa survey, pag si Manny Pacquiao may laban, 0% crime. Ha? Imagine niyo mga kapatid, pag ikaw may laban ng boxing, walang nangyayaring kaguluhan, walang nangyayaring krimen. Pero, sa time ng Holy Week, sa time ng Christmas mga kapatid, may mga krimen. Ano yung sabihin? Hindi alam ng tao kung ano yung meaning ng Christmas. Ang akala nila, yung ginagawa na yun, ay tradition na lang. Sino ba mas matindi? Si Manny Pacquiao o ang Diyos? Diba? Pero bakit si Manny Pacquiao zero crime? Pero yung Diyos, di ba, yung
kapanganakan ng Diyos, nangyayari ko, hindi alam. Hindi alam yung meaning. Hindi alam kung ano yung sineselebrate. Di ba? Ganito siya. Sige, mag-Christmas party lang kayo, pero walang magpe-pray. Sino dito yung nag-Christmas party kayo pero walang prayer? Ha? Ang hinahanap nyo agad yung regalo. Hinahanap nyo agad yung presyo ng regalo. Gano'n yan? Oy, 1,000 ba't 900 lang to? Eh, kasama daw yung pangbalot eh. Sige, gano'n ha? Diba? Sige, kumain lang kayo. Diba? Daming pagkain, pero walang preaching. Okay, busugin niyo yung mga katawan nyo, busugin nyo, magpaka-busog kayo sa pagkain, sa inom na yun, diba? Pero walang preaching. Huwag niyo pubusugin yung spirit. Ganyan ang ginagawa ngayon ng kaaway. Diba? Imagine niyo, ikaw ang may birthday. Sino din pinakaranas na ikaw ang may birthday pero wala ka sa celebration? Oy, happy birthday! Pero nandun ka sa labas, ayaw ko papasukan. Ganon ngayon ang experience ni Lord. Ganon ngayon yung nararamdaman ng Panginoong Jesus. Ikaw ba masaya ka ba pagka birthday mo, sineselebrate pero ayaw ko pumuntahin? Masaya kaya? Di ba may bumati nga ka sa'yo na happy birthday, masaya ka na? Di ba, maalala ka nga lang na bagiin, masaya ka na? Ito, ang Panginoong Jesus ang may kapanganakan. Pero bakit hindi siya yung nangunguna, hindi siya yung sineselebrate? Walang prayer, di ba? Walang preaching mga kapatid. Hindi tawag dito, hindi kabado yan. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi kabado yan yung uunahin ng Panginoong Jesus mga kapatid. Sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, napakababaw ng ating paningin, ng ating pag-celebrate ng Christmas. Okay? It's not about the day mga kapatid. Wala nang problema kung kailan ka nagsa-celebrate ng Christmas o kung nagsa-celebrate naman o hindi. Di ba, nasa sa iyo yun eh. Pero ang sa akin lang, personally mga kapatid, ako kasi hindi ako masyadong nagsa-celebrate ng birthday. Kasi sa totoo lang, nung ako ay bata pa lang hanggang sa lumaki na, ako po talaga, any occasions mga kapatid, ito, real talk to, alam ko na mga nagdala sa akin. All occasions mga kapatid, nasa computer shop na ako. Ang importante sa akin, pera. Ang laro mo ng computer. Kaya hindi ako nag-celebrate talaga ng mga birthday na ganyan. Actually, mas sineselebrate ko ngayon December mga kapatid, syempre sa inyo. Ay 3 years na ako hindi naninig. And glory to God mga kapatid. Yun yung bagay na mas isa-celebrate. Di ba? Yung miracle na ginawa ng Panginoon sa akin. So, ito yung bagay mga kapatid na sinasabi dito ng author. Ito, imagine po natin kung kaya yung tao, let's say kayo yung tao na pinagkatukan ni Mary and Joseph. Kung kaya ang tao na yun ay kilala mo, kung kaya alam mo na yun ay hari ng mga hari, Diyos, ay malamang mga kapatid, pati ikaw baka lumaya sa bahay na yun. Di ba? Kahit sabihin mo na may importante tao na sabihin na natin na nakikituloy sa bahay niyo, malagay ko, palalayasin mo eh. Ako lang? Kayo ba? Diba? Diyos, hari ng mga hari, pupunta sa bahay mo, sino ko ba? Diba? Sino ba tayo? So, kaya lang ang problema, hindi nila kilala. Diba? Pero kung babasahin natin ang scripture mga kapatid, Old Testament pa lang, pinrate sa ila. Diba? Old Testament pa lang, pinakilala na may darating na Panginoon, diba? May darating na kapagligtas. And yet, na-miss nila yung Christmas mismo mga kapatid. Diba? Kung gusto mo na maging meaningful ang Pasko mo kapatid, maglaan ka ng room para sa ating Panginoon. Diba? Make Him your special guest. Diba? Hindi siya basta-basta lang. Diba? Hindi siya basta-basta. Kung gusto mo na maging makabuluhan yung Christmas mo ngayon, lagi mong alalahanin ng Panginoon Jesus. Amen? Ito sabihin natin na may mga times na sabihin na natin na wala tayong nagiging handa. Huwag ka malungkot. Diba? As long as yung Panginoong Jesus, yung gusto mong kasama, yung pinagdiriwang mo, blessed ka mga kapatid. Amen ba? Diba? Yun yung pagpapala, yun yung tunay na pagpapala ng Panginoong Jesus. Hindi yung sa regalo mga kapatid. Kung matatandaan mo natin, actually, natatandaan mo pa yata. Last year, parang ako din natin yung nag-share. Tama ba? Ang Pasko? So ako din ako kasi natatandaan ko mga kapatid. Ito, bigyan ko kayo ng occasion. Huwag po tayo mag-backset ng ating
kaligayahan sa mga matatagad natin. Na? Kasi malulungkot tayo eh. Ngayon, kung ikaw ay nakabase sa bagay na maibibigay mo, now yung kaligayahan mo ay nakabase na sa iyo. Okay? So, patuloy po na magkaroon tayo ng isang meaningful na Christmas. Amen? So, tayo po ay tumalo ng verse. Okay? So, para hindi po tayo abutin ng tanghali. So, tayo po ay dumako sa Lucas chapter 2 verse 15. So, sabi dito mga kapatid, datapwat, iningatan ni Maria ang lahat ng pananalitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Now, in English mga kapatid, sabi dito, but Mary, okay? But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Okay? Pagka nakarinig tayo mga kapatid ng salitang but, o kaya datakwat, subalit, ganyan, ibig sabihin, it is contrasting what was already been mentioned. Kung ano yung sinabi sa previous verse na 18, 17, 16, pagdating dito sa 19 mga kapatid, nakakapagtaka. Kasi bakit nilagyan ng author ng datakwat? Ibig sabihin, yung ginawa ng 18, 17, iba yung ginawa ni Mary. Amen. So iba yung ginawa, kaya may datakwat mga kapatid. Now, ano ba yung ginawa? Diba? Ano ba yung ginawa nung nauna kasi? Pagka kasi mga kapatid, ginawa din natin yung ginawa ng nasa verse 18 and verse 17 mga kapatid. Seset lang din tayo. Hindi din natin magagawa yung mga buluhan na Pasko. Amen po ba doon? So basahin natin yung chapter 17 mga kapatid. So sabi dito, nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Now, itong sinabi na ito mga kapatid, ito po ay testimony. So by that time mga kapatid, nung ang Panginoon natin ay pinanganak, meron pong mga nagpapastol. Okay? So yung mga nagpapastol po na ito mga kapatid ay nagpakita ang anghel ng Diyos. Okay? Kinausap sila at sinabi na ito, may ipapanganak ngayon sa lugar ng Bethlehem at ganito ganyan. So ito ay Diyos at taas-taas ng Diyos. Excuse. Amen, nabasa po ba natin yan? Diba? Nabasa po natin yan. So ito po yung sinasabi natin, ano? And alam niyo mga kapatid, ang mga pastor po that time ay mga faceless, mga nameless. Sabihin na natin na ito po ang pinakamababa talaga na uri sa lugar po na yun. And imagine that mga kapatid, kung sino pa yung pinakamababa, kung sino pa yung sinasabi na natin na outcast sa society, na parang walang kwenta mga kapatid, yung pininausap ng Panginoon. So ito gusto kong malaman yung mga kapatid na even kahit napili mo sa sarili mo na you are down, di ba? Ikaw ay sabihin natin na you are broke, pero the moment na ikaw ay kausapin ng Panginoon mga kapatid, gusto kong sabihin sa iyo na kayang baguhin ng Diyos na, di ba? Kaya gawin ng Diyos na extraordinary yung buhay mo. So sila yung ginamit nila ng Panginoon para mag-testimony. Okay, para i-testify nila yung sinabi sa kanila ng Diyos. Amen. So verse 18 mga kapatid, sabi dito, ay namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. So ito yung sinasabi ko mga kapatid. Nung time na si Jesus ay pinanganak, hindi lang si Mary, si Joseph yung nandun. Naisabi dito? Hello? Naisabi dito? Namangha ang lahat ng mga nakarinig. Hindi lang sila mga kapatid, meron pang iba. Eh ito, kung ito ay nasa matinong pag-iisip, ano? Ito kasi kauli nila yun. Bethlehem. Doon talaga lumaki si Joseph. Tinakita nila na nanganak si Mary. Di ba kung ikaw ay merong concern, di ba dali mo man lang sana sa tirahan, tama? Pero nung time na ito mga kapatid, ang problema sa tao, masyadong mababaw ang meaning ng Christmas. Di ba? Masyadong mababaw yung kanilang pagkatingin sa Panginoong Jesus. Sabi dito, namangha. Wow, grabe, galing. Di ba? Yun ba yung sinabi ng Panginoon? Namangha sila sa sinabi eh, na itong bata na ito ay Diyos. Ano yung reaction nila? Namangha sila. Eto, tingnan nyo. Kung sila ay totoo talaga na namangha, at totoo na naniwala, kahit hindi sabihin ni Mary at Joseph, bubuhatin nila ang Panginoong Jesus. Tama ba? Tama ba? Di ba? Namangha eh. Pero ang problema kasi mga kapatid,
Namangha. Pero, ito matindi sa ginawa ni Mary. Ang kanyang ginawa ay iningatan niya. Siya ay namangha, oo. Di ba? Yung sinasabi ko na yung ibang tao, masaya lang ngayong Pasko. Mary lang. Di ba? Namamangha sila. Wow! Ang ganda ng, di ba? Ang ganda ng celebration. Di ba? Ang ganda ng, ang dami mo na kong pera. Di ba? May bonus. Pero ito mga kapatid, sa mga nakalisip ng bonus, may good news ako sa inyo. Tanong sa akin kung ano. Bibihira lang meron yan. Tama ba? Meron naman ang budget eh. Ano sa akin kung ano? Mauubos lang din. Diba? So, ito ay ibig sabihin, yung material na bagay mga kapatid, dadaan lang yan. Okay? Pero itong ginawa ni Mary mga kapatid, iningatan niya. Di ba? Yung mga tao nakarinig ng salita ng Panginoon, napakahalaga mga kapatid na iniingatan po natin ito. Okay? Hindi porket na, ito sabihin natin na meron tayong ginagawa, sabihin natin na inuuna natin ng Panginoon sa ginagawa natin. Hindi porket na iiba tayo, mali tayo. Okay? At hindi porket madami sila, ay tama na sila. Maraming religions mga kapatid, na hindi naman talaga nila nire-relate ang Panginoon. Tama ba? Sabihin na natin na sa ibang religion, huwag na tayo mag-name drop, ano. So, pinagdiriwang nila ang kapanganakan ng Panginoong Isus. Taon-taon na nag-a-attend ng simba. Tama ba? Kumpletuhin mo, pero ang tanong, may nabago ba? Masaya sila na nakumpleto nila, pero may nabago ba? Yun yung tanong eh. Naging meaningful ba yung pagdiriwang nila ng Paskuhan? Diba? Yung sinasabi natin ay, kaya gusto kong balikin yung salitang Mary. Though yun yung maikli, pero mas maganda pakinggan yung meaningful. At isa pa mga kapatid, huwag po tayo nag-greet ng Merry Xmas. Ano? So huwag po tayo tamarin. Kasi, pag tinanggal mo yung Christ, sa mas po natin mga kapatid, walang kwenta. Diba? Ang Panginoong Yesus lang yung naging dahilan kung bakit ka-diwang-diwang talaga yung Pasko. Amen po ba doon? Amen. Amen. So yan. Number 2, mga kapatid na dapat natin gawin para tayo magkaroon ng meaningful Christmas. Yan. Make Him treasure mga kapatid. Gawin mo kayamanan. Ingatan mo mga kapatid. Madami kasi namamangha. Di ba? Hanggang doon lang. Ito yung sinasabi natin mga kapatid na sa Kapaskuhan na ito, do not treat this season or this celebration superficially. Huwag mong ituring na napakababaw. Diba? Nadadaan lang yan. Pasko, bagong taon. Ayan, tapos na. Huwag po natin ituring na gano'n. Diba? Pagkos, gawin po natin itong seryoso. Actually, parang ganito siya. Example natin. Diba? Yung mga tao na nakapakain nito, namanghalang. Si Mary, ang ginawa niya, iningatan niya. Ito, imagine natin. Yung TikTok, yung Facebook, di ba? Yung sabihin natin na yung YouTube mga kapatid, tad-tad na ng mga inspirational. Tama ba? Usong-usong ngayon si Chinkitan. Tama ba? Yung mga singkit. Sa mga inspirational mga chuchu. Di ba? Pero ang tanong, may mga nabago ba sa buhay, mga nakapanood? Di ba? Namangha sila, oo. From rags to riches, imagine mo. From ikaw ay naglalago lang ng taho, di ba? Tapos ngayon, milyonaryo na. Namamangha ang tao, mga kapatid, ang dami ng ganun. Pero ang tanong, may nabago ba sa kanila? Now, ganun yung tao ng time na yun. Nalaman nila na ang Diyos ay isisilang, ang Panginoong Yesus ay isinilang, pero namangha lang sila. Di ba? Hindi nila iningatan, hindi nilagyan ng application, mga kapatid. So, ganun. Minsan ganito, people admire the subject but not the lesson. Tama ba? Wow, ang ganda pakinggan ng thesis. Pero sa mga nagdaan ng thesis, parang gusto mong sumpain. Tama ba? Di ba? Ang ganda pakinggan ng algebra. Di ba? Kung ano-anong about sa math. Pero, ayaw ng lesson. People admire the subject but not the lesson. Amen? Minsan naman, people admire the stories but not the character. Gusto natin yung istorya, pero hindi naman talaga natin kilala yung karakter. Tama ba? Ganito siya. People admire the celebration of Christmas but not admiring
or treasuring the Lord Jesus Christ. Totoo? Di ba? Ganon yung nangyayari mga kapatid. People admire the success and not the failures. Ang gusto lang ng tao, successful si ganito. Pero hindi nila alam kung ano yung pinagdaanan. Make a difference mga kapatid. Sa mundo pong ito, napakadami ng masama. Huwag na tayong sumama. Napakadami ng naliligaw, napakadami na nagse-celebrate ng mga maling katuruan, maling tradisyon. Di ba? Huwag na tayong sumama. Imagine po natin ito. Bigyan ko kayo ng isang ideya mga kapatid. Imagine niyo yung tao na masama, gumagawa ng masama, and get proud. Di ba? May mga taong gumagawa ng masama, hindi nahihiya. Eh bakit ikaw na mabuti, nahihiya kang gumawa ng mabuti? Di ba dapat mas maging proud ka na gawin ng mabuti dahil mabuti ka? Yes. Mabuti ang Diyos mo eh. Di ba? So yun yung sinasabi natin mga kapatid, na kung meron na tayong pagkakataon na mag-celebrate tayo, napakahalaga mga kapatid. Nandun ang Panginoong Jesus. Ngayon, mag-celebrate kayo ng mga Paskuhan, mga kapatid. May mga uuwi kayong mga mahal sa buhay. Huwag tayong mahiya na sabihin na bago tayo kumain, mag-pray tayo. Alam niyo kung bakit? Hindi mo alam baka last pagkain ko na yan. Diba? Hindi mo alam baka last na pagkikita niyo yan. Ano natin mga kapatid? Tawag dito, itanim natin sa ating puso at isipan. Ingatan natin mga kapatid yung tunay na mensahe ng Pasko. Na kaya tayo nagse-celebrate ay dahil sa Panginoong Jesus. Okay? Hindi lang sa regalo mga kapatid. Hindi lang sa pagsasaluhan. So, lagi po natin i-preserve. Para paano ba natin i-treasure? Paano ba natin iingatan yung mensahe ng Pasko mga kapatid? Napakahalaga na pine-preserve po natin ito. Okay? Pine-preserve natin, di ba? And pinapractice po natin. Meron pong isang kwento na isang Indonesian man mga kapatid. Ito, true to life story, ano? Siya po ay naging millionaire overnight. Okay, alam bakit? Siya po ay nagtatrabaho sa coffee shop. So siya po ay nagtatrabaho doon. And then, malapit lang naman sa kanila. And then suddenly, merong bumagsak na bato sa kanilang bahay. So, dahil malapit lang, so dinig na dinig. So, pag uwi niya kayo, meron siya nakitang bato. Goods. Good item. Good na bato yan na, hindi yung bad na bato. So itong bato na ito mga kapatid, I believe yung bato po na yun ay maraming pinagbagsakan. Kasi ano eh, para siyang nadurog. Pero itong tao na to, pinreserve niya. Di ba? Tinabi niya yung bato na yun. And then suddenly, naisipan niya ngayon mga kapatid na daling sa talagang sabihin natin na expert. And then nagulat siya mga kapatid na yung ito pala yung amount ng bato na ito mga kapatid ay 1.4 million. Di ba? Ito, hindi ako magawa ito ha. Pero ito lang ito mga kapatid, ito yung Indonesian man mga kapatid ha. Imagine that mga kapatid, dahil siya ay marunong mag-preserve, marunong siyang, kasi imagine natin ha, baka yung iba, ang ginawa lang, pinanghilod, kung sa Pilipinas na yung iba, baka pinantambak lang, pinanggraba, pinangsinento. Pero ito, tinabi niya mga kapatid, milyonaryo siya. Yeah? So, ganun din po ang salita ng Panginoon. Amen. Ang salita ng Panginoon ay kayamanan. Amen. Ngayon, kung ikaw ay matututo ka, ay preserve ang salita ng Panginoon, napakayaman mo. Amen. Amen. Ito, majority mga kapatid, ito, real talk, na ang mga tao na umaattend sa church, paglabas ng pinto na yan, limot na nila yung pinuno ng, totoo yan ha. Ayan na, survey yung mga kapatid. Majority. Na yung mga tao doon na nakapakinig ng preaching, paglabas ng pinto, limot na, kaya mamaya lahat tanongin mo, ano ba yung pag-aralan natin? Gusto maganda. Nakaka-bless na. So, ganun. Majority po yung mga kapatid. Kaya ba yung iba sa atin, nagte-take notes. Yan. It is a way of preservation mga kapatid. Amen po ba tayo doon? Kaya sabi pa doon, para ma-treasure natin yung salita ng Panginoon, napakahalaga na pinapractice po natin ito. Amen po ba tayo doon? Luke chapter 11 verse 28 mga kapatid, sinasabi doon ng Panginoon na blessed are those who hear the word of God and do it. Kasi ito yung mga pinagpala, yung nakakapakinig ng salita ng Panginoon at ginagawa ito. Pinapractice mga kapatid. And James 1:22 mga kapatid, sinasabi doon ng Panginoon, be doers
of the word and not just hearers. Diba? Napakahalaga mga kapatid na kung meron tayo naririnig na salita ng Panginoon, ito po ay ating ina-absorb, ito po ay hindi lang dumaan sa atin. Diba? Ini-treasure natin ang tunay na kahulugan ng salita ng Panginoon. Amen po ba tayo ng mga kapatid? So ito mga kapatid kung bakit ko nasabi na yung mga namangha na tao sa Panginoong Jesus ay hanggang doon lang. May sumunod na kwento. Okay. Tumalon tayo sa Lucas chapter 2, 4 verse 22. Ito yung time na ang Panginoong Jesus ay nag-ministry na. Okay. Lucas chapter 2, 4. Hindi pa. Next na lang. Yun. Lucas chapter 4 verse 22. Yan. Sabi dito mga kapatid, pinuri siya ng lahat at umanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Now, ito yung type ng Panginoong Jesus. Siya yung nagsasalita. Siya yung nagpipreach. Wow, grabe! Ang galing! Bakit parang rabay? Di ba? Parang higit pa siya sa rabay, mga kapatid. Napakagaling! Hindi ba ito ang anak ni Jose? Sa ibang translation, mga kapatid, ang sinabi doon, hindi ba ito ay anak ng isang karpintero? Imagine that. Bilib na bilib sila na nangangaral, nag-preach, pero may pagbawi. Hanggang doon lang mga kapatid na kababaw. Tuloy natin mga kapatid Lucas chapter 4 verse 22, kumapatay na isa. Ito matindi. Nung ang Panginoong Jesus ay nag-preach na talaga, yung una kasi ang sinasabi ni Lord, oh, the Lord will bless you. Amen. Diba? Yun lang. Diba? Sumunod kayo sa Panginoon, pagpapalayan kayo. Pero this time, verse 24, nag-preach na talaga ang Panginoong Jesus. Sabi na dito, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Diba? Matindi. So, sampal ito mga kapatid sa mga, sabihin natin, that time ng mga priests, ay mga sacerdote. Verse 28, tuloy tayo mga kapatid. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Oh. Akala ko ba namamangha? Diba? Akala ko ba ang ganda ng Pasko, ang ganda ng celebration? Diba? Pero nung tayo na nag-preach na ang Panginoong Jesus, nagalit ang lahat mga kapatid. Kanina pinupuri. Diba? Kanina, pero nung nag-preach mga kapatid, masyadong mababaw ang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi talaga nila nauunawaan kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng Kapaskuhan. And by the way mga kapatid, ito tandaan nyo, kung hindi mo pinapahalagahan yung first coming ng Panginoon, hindi mo din papahalagahan yung second coming. Naniniwala ba kayo doon? Maraming tao pinag-uusapan yung pagbabalik ng Panginoong Jesus, pero hindi nila nauunawaan yung unang pagdating ng Panginoong Jesus. Amen. Diba? So for you to have a meaningful Christmas mga kapatid, napakahalaga na i-honor natin o talagang ipagdiwang natin at maintindihan natin yung pinaka-reason ng Christmas. It is the first coming of our Lord. Amen po ba tayo doon? Ganyan mga kapatid ng tao. Ang sarap sa pakiramdam na nagpa-party, ang sarap-sarap kumain, di ba? Daming pagkain. Di ba? Pero ganun lang. Emotional level ang pagkakaalam sa Kapaskuhan. Diba? Hanggang emotional lang. Masyadong mababaw. Pero ito pa mga kapatid the people who admire Jesus is the same people na talagang nagko-condemn sa Kanya. Tanda mo ba natin ito? Kung sino yung tao na nagsasabi sa Panginoon nung siya ay papasok sa Bethlehem na Hosanna in the highest, is the same people, mga kapatid, na nagsabi na crucify Him. Tandaan niyo ba yun? Yung mga tao nagsasabi na purihin ng Diyos. Di ba? Hosanna in the highest. Ang kataas-taas ng Diyos is the same people na nagsabi sa Kanya na pamo sa krus. Sakit. Di ba? Ganyan ang nangyayari ngayong Kapaskuhan. Nakakalimutan natin kung ano ba talaga yung tunay na dahilan at kung ano ba talaga yung saysay ng Pasko. Amen po ba tayo? Amen. Amen.
So, yan. The same people. Di ba? So, actually, napakadali mga kapatid na pairalin yung emotion natin. Di ba? Yung emotional level. Madali. Pag masaya. Di ba? Pero, what if, di ba? Nakakaranas ka ng pagsubok. Di ba? Ganun pa rin kaya yung makapuri mo sa Panginoon. So, meron po ako ditong i-share sa inyo. So, naniniwala ba kayo sa salitang Jesus is the reason for this season? Yes. Ako din. Diba? Pero mga kapatid, medyo pala na next time niya. So, ayan. Jesus is the reason for this season. Pero mas naniwala ako mga kapatid sa pangalawa. Sa red. Na Jesus is the reason for all the season. Alam niyo kung bakit? Kasi yung season na Christmas season, na sabihin natin na pinaghahanda natin o burn months, matatapos. Di ba? So pagka natapos, yun yung sinasabi ng una mga kapatid, Jesus is the reason for this season. Now yung season natatapos. Di ba? Pero kung ang paniniwala natin ay for all the season, hindi natatapos mga kapatid. Lagi ng Panginoong Yesus ang dahilan. Amen po ba? Diba? So, patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Balikan natin mga kapatid. So, number 1. Ayan, sabi sa inyo. Hindi ba lumalabas ng pinto? Making room. Diba? Making room. Gumawa tayo ng place sa ating Panginoon. And pangalawa, making treasure mga kapatid, gawin natin kayamanan ng ating Panginoon. And tuloy tayo mga kapatid, Lucas chapter 2 verse 19 ulit. So sabi dito, datapwat iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbubulay-bulay sa kanyang puso. So nakita niyo po yung naka-highlight she retained what she saw. Kung ano yung nakita niya, pinirmis niya. Di ba? She retained what she heard. Pagka meron tayo narinig na salita ng Panginoon, iinom mo lang tuloy. Thank you. Yung nasaksihan niya mga kapatid, o yung sinabi ng mga pastol na ito, ay pinagbulay-bulay niya sa kanyang mga puso. Pinapaulit-ulit. Okay? Pinagbubulay-bulayan. Alam niyo mga kapatid, pagkat ninamnam natin yung tunay na reason ng Pasko, napakasarap mga kapatid. Imagine niyo ito mga kapatid. Nung time ni Isaiah chapter 9 verse 6, pinarapisay na doon na may darating na tagapagligtas. And by that time mga kapatid, ang Israelita ng time na yon ay bihag. Sila po ay sinasakop ng kung bakit napakasarap marinig na merong isang tagapagligtas, merong isang magpapalaya sa inyo. Di ba? Na ipapadala ang Diyos. Kung ikaw ay nasa kulungan mga kapatid, imagine mo lang. At meron kang narinig na sa ganitong petsa, ikaw ay makakalaya. Masaya hindi. Di ba? Kung ikaw ay sabihin na natin na mahirap ka ngayon, tapos narinig mo, sinabi sa iyo ng Panginoon na after 5 years yayaman ka, masaya ka hindi? Masaya. Masaya. Ito yung time. Yung mga tao, mga Israelita, mga kapatid, they are hopeless. Imagine po natin na walang Panginoong Yesus na dumating. Eh wala tayong nagdiriwang. Wala tayong kaligtasan, mga kapatid. Yun yung pinaka-meaning talaga ng Christmas. Nung time na sila po ay hopeless, na-imagine po ba natin nung time na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon? Kung gaano ka-liko yung ginagawa natin, kung gaano karumi yung ating mga sinasabi, yung ating mga iniisip. Tama ba? And yet, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nung ang Panginoong Jesus ay tinanggap natin sa buhay natin, unti-unti binabago ng Panginoon. Amen. Yun ang pinakamahalagang meaning ng Pasko. Yung ang Panginoon ay dumating. Di ba? Ang Panginoon ay ipinanganak. At hindi lang siya basta ipinanganak mga kapatid. Gusto kong ipaalala sa inyo na yung Panginoon na ipinanganak ay umato ng kasalanan ng lahat ng tao. Hindi lang siya basta pinanganak. Di ba? Siya po ay nagdanas ng mga
pagsubok ng pighati sa mundong ito. So yun po yung pinaka-essence ng Pasko. And number 3 mga kapatid, this is the last na pinapagawa sa atin ng Panginoon. May love, mga kapatid. Napakahalaga na mahal natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi doon, pinagbulay-bulay ni Mary sa kanyang puso. Ito kung si Mary ay nanganak sa sabsaban. Si Mary ay nanganak sa, sabihin natin na madumi, ayos yun mga kapatid. Hindi komportable. Now, kung yung sitwasyon na hindi maganda yung kanyang pinagbulay-bulayan, malamang si Mary may bighati. Ito bigyan ko kayo ng isang kaisipan kung ikaw ay pinagawa sa iyong Panginoon, o Mary, ikaw ay magdadalang tao, Joseph, diba? Pakasalan mo si Mary. Lord, kalooban mo to. Bakit yung nangyayari sa akin puro negatibo? Tama ba? Sila po ay umalis sa lugar nila, sila po ay pinapapatay. Di ba? Imagine po natin ito. Kalooban naman ng Panginoon, tama? Amen? Will ba rin ng Panginoon na si Mary ay manganak? Amen. Di ba? Will din ng Panginoon. Pero bakit yung nangyayari hindi maganda? Minsan pala, mga kapatid sa buhay natin, kahit na hindi maganda o maganda man yung nangyayari, still, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Di ba? Still, pinagbubulay-bulayan natin yung magagandang bagay. Ang nakita ko dito kay Mary, mga kapatid, siya po ay positive thinker. Siya po ay merong grateful heart. Talagang matindi pagmamahal niya. Di ba? Sa Panginoong Jesus kasi instead na siya ay magalit dahil sa sitwasyon niya. Di ba? Bagkus na turn yun, mga kapatid, dahil sa mensahe na sinabi ng mga pastor. Dahil sa mga sinabi na ito ay Diyos, ito ay makapangyarihan. Wow! Di ba? Yun yung pinagbulay-bulayan niya na napakapalad niya dahil siya ang naging ina. Siya ang ginamit ng Diyos para maging ina ng Panginoong Jesus. Amen ba? So ganun tayo mga kapatid. Kung meron na tayo sa ito tandaan niya mga kapatid. Kung gusto mo na yung araw mo maging malungkot, gusto niyo ba yun? Walang tao ganun mga kapatid. Pero kung gusto mo lang naman, isipin mo yung bagay na wala ka. Isipin mo yung problema mo maghapon. Di ba? Pero kung gusto mo na maging masaya yung araw mo mga kapatid, alalahanin mo yung meron ka. Alalahanin mo yung biyaya ng Panginoon sa'yo. Humihinga pa ako, nandito pa ako sa church mga kapatid. Di ba? Nakakapagpuri pa ako sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, magiging totoo lang sa'yo yung sinasabi mo na, Lord, pinupuri ka na forever God is faithful. Di ba? Forever God is faithful. Magiging totoo lang yan pagka naintindihan mo na yung lahat ng bagay na nasa sa'yo ay dahil lamang sa Panginoon Jesus. Amen? Huwag po natin kakalimutan mga kapatid, napakahalaga ng minamahal natin ng Panginoon para patuloy na nanatili yung mensahe ng Pasko sa atin. Amen? Hindi lang sa araw ng Disyembre. Di ba? Papasok yung araw ng January 2024. Di ba? So, baunin natin yung message ng Christmas. Di ba? Na kung saan ang Panginoon ay namatay. Di ba? Nilibing muli na buhay para sa atin. Amen po ba tayo? Amen. Eh, ito pa mga kapatid. Kung bakit ako na-amaze kay Maria. According sa psychology mga kapatid, sa pag-aaral mga kapatid, na mas madaling tandaan yung mga pangit na nangyari. Totoo? Sino dito yung nabuli ka ng dati? Tama ba? O sabihin na natin na nakalimutan mo. Medyo nakalimutan mo yung mukha. Pero yung pangalan, hindi mo makakalimutan eh. Naalala ko dati na nag-aaral ako sa SI. Hindi ko makakalimutan yung ginawa ng teacher sa akin. Alam mo bakit? Binalipag ako ng paso. Grabe. Paano kasi ang kulit ng katabi ko? Hindi ko matandaan. Walang ginawa sa akin yun eh. Ang kulit, kinakalagit ako mga kapatid. Sabi, anong oras na ba? Anong oras na? Paulit-ulit na gano'n. Hindi ko pinapansin mga kapatid. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam. Sakto na mga kapatid. Kung kilala niyo si Sir Balmeo. Ayan. Yung PE teacher mga napakatindi nun. Nangahamon na sa tuwan nun. At nagkataon mga kapatid na nagtatanong siya kung naiintindihan niyo ba? Nung tayo na mga kapatid sinabi ko, hindi ko
Kaya nga, ginawa nga ako, may pasulan sa table. Binalibog sa akin, grabe ako, napahiya ako. Yung bagay mga kapatid, ang sinasabi ko, madaling tandaan yung mga pangit na nangyari. Pero, depende. Nasa sayo yan. Di ba, kung pipiliin mo na yun yung pagbubulay-bulayan mo, definitely, yun ang matatandaan mo. Kaya mga kapatid, kahit sino yung makakausap ko na nag-i-struggle sa bisyo, lagi ko, hindi ko gusto na sila ay ma-condemn, hindi ko gusto na sila ay masaktan. Bagkos gusto ko ipagmalaki na sa Diyos walang imposible. Diba? Sa Diyos, kaya niyang gawin lahat. Basta tayo manampalataya lamang sa Panginoon. Amen. Ito mga kapatid. Matthew chapter 22, verse 37. I think this is third to the last. Okay. Sabi dito mga kapatid, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. So ano ang sinabi ni Jesus dito? Sundin mo ba ako? Ha? Paglingkuran mo ba ako? O purihin mo ba ako? Yung ba yung sinasabi niya? Ang sabi ng Diyos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Stop! Minsan kasi ganito ang nangyayari mga kapatid sa mga tao. Ang sinasabi ng Diyos, ibigin mo ang Diyos, pero ang ginagawa ng tao, naglilingkod sa Diyos. Hindi masama, hindi masama, okay? Naglilingkod sa Diyos, nagbibigay sa Diyos, di ba? Nag-worship sa Panginoon. Pero, nakalimutan, ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Actually mga kapatid, no, ako ay hindi pa talaga totally surrendered sa Panginoon. Pwede namang mag-ministry na hindi ka naman talaga totally nagmamahal sa Panginoon eh. Pwede mong dayain yung nasa paligid mo. Pwede mong dayain yung sarili mo. Di ba? Na walang pagmamahal. Pero doon tayo huminto muna sa sinasabi ng Panginoon na ibigin mo ako ng buong buo. Doon lang muna. Wala kang muna gagawin. Ang gusto ng Panginoon, ibigin mo muna siya. Kasi alam ng Diyos na pagka totally mahal mo ang Panginoon, pag totally surrendered ka sa Panginoon, lahat yung tutuloy-tuloy. Hindi po pwedeng, hindi ka gagawa ng mga bagay na gano'n. Pero pwede kang gumawa ng mga bagay na yun na hindi mo naman talaga totally mahal buo ang Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid, pinakamensahe ng Pasko ito mga kapatid. Dahil tayo ay minahal ng Panginoong Diyos, despite na tayo po ay makasalanan, pwede ba na siya naman ang makatanggap sa atin ng pagmamahal na buong buo? Pwede ba yan? Di ba? Ang Diyos po kasi natin mga kapatid, akala ng tao, ang first rejection ng ating Panginoong Jesus ay yung siya ay nag-ministry. Okay? Akala ng tao, ang first rejection ng ating Panginoon ay yung siya ay ipinako sa krus. No! Actually, ang first rejection ng ating Panginoon ay yung araw na kapanganakan niya. Walang room. Di ba? Yung ibang tao na manghalang. They were amazed but walang application. And yung naging response nila is no love to the Lord. Di ba? Kaya mga kapatid, bilang regalo natin sa ating Panginoon. Dahil siya may birthday eh. Hindi naman talaga tayo yung dapat tumanggap ng regalo. But still, dapat ay mahalin natin ang ating Panginoon. Amen. Sometimes kasi mga kapatid, we are more focused on the things. Diba? On doing things. Diba? Na kung ano yung ginagawa natin, pero nakakalimutan natin, mahalin talaga natin ang ating Panginoon. Minsan pa natin basahin ang salita ng Panginoon. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. So yun, mahirap kalimutan mga kapatid ang pinaulit-ulit. Alam niyo ito kung kayo ay nanonood ng basketball, pag merong isang player na sabihin natin na MVP, alam niyo, most of the time, majority, sinasabi nila, thank you sa coach namin. Bakit? Kasi paulit-ulit yung pinapagawa na consistent. Di ba? Kung siya ay pinag-3 points o pinag-dribble, focus lang doon. Pansin po natin, ba? Yung mga player na gano'n mga kapatid, nagpapasalamat sila sa mga coaches nila dahil consistent. Ulit-ulit.
And eto mga kapatid, nakakalungkot kaya madaming mga Kristiyano ang hindi na nagpapatuloy sa ministry ay dahil nagsasawa sila sa paulit-ulit. Na-experience ko yun, paulit-ulit na lang, punta kami Sabado, practice, makikiyok na. Tapos pagdating ng linggo, sali-saliwa na naman, di ba? Paulit-ulit. Pero nakita ko doon mga kapatid, yung tao na meron talagang pagmamahal sa Panginoon, kahit paulit-ulit, hindi magsasawa. Amen? Di ba kaya paulit-ulit natin ginagawa ito eh? Hindi nyo ba naisip na pupunta na naman ako ng linggo, bibigay na naman ako sa church, di ba? Mag-worship na naman ako sa Panginoon, di ba? Paulit-ulit lang. Pero doon mo nakita mga kapatid na yung taong may pagmamahal, yun yung okay lang sa kanya yung paulit-ulit. Amen po ba tayo? Yung paulit-ulit na ginagawa. And ito lang, example lang. Pagka kayo ay nakakausap ng negosyante na sabihin natin na successful na negosyante mga kapatid, alam niyo ang pinaka-secret na naging successful na mga napakinggan ko consistency. Kahit paulit-ulit yung ginagawa mo, tuloy-tuloy lang. Yun yung pinaka-effect mga kapatid. Kaya napakahalaga na ito, yung mensahe ng Pasko na ito mga kapatid ay hindi lang natin naririnig sa araw ng December o sabihin na natin na kapaskuhan. Kundi lagi natin pinauulit-ulit mga kapatid. Di ba? Gaya ng sinasabi natin mga kapatid, hindi natin alam kung ano ba talaga yung exact date. Pero ang pinakamahalaga mga kapatid, hindi mo man alam yung date, ang pinakamahalaga, dumating ang Panginoon. Yun yung pinaka-essence mga kapatid. Kaya everyday mga kapatid, pwede natin sabihin na meaningful ang Christmas. Dahil ang Panginoon ay niligtas tayo. Ang Panginoon ay dumating para tayo iligtas. Making love mga kapatid, mahalin natin ang Panginoon. Pagbulay-bulayan natin lagi ang salita ng Panginoon. And for the conclusion, yes. Ito mga kapatid, conclusion na. Para tayo po ay magkaroon ng meaningful Christmas. Number 1, making room. Huwag po natin nakakayaan mga kapatid na yung Panginoon natin ay walang space, walang place sa puso natin. Amen po ba tayo? Amen. Ngayon, magdiriwang tayo ng Pasko mga kapatid. Lagi po natin ipagit ng Panginoon. Siya po yung maging sentro, siya po yung maging dahilan talaga ng ating kapaskuhan. Amen? And number 2, make Him treasure. Siya po ay gawin nating kayamanan. Ingatan po natin ang mensahe ng Pasko ngayon. Simula sa araw na ito mga kapatid. And number 3, make Him love mga kapatid. Patuloy natin mahalin ng Panginoon. At huwag po natin hayaan na i-still lamang ng kaaway yung meaning ng Christmas. Sapagkat naniniwala ko, ito ay laging sariwa, ito ay laging bago mga kapatid. Sa mga tunay na kakilala sa ating Panginoon. Amen po ba tayo mga kapatid? So sige po, tayo po ay tumayo. Hallelujah, salamat sa salita ng Panginoon. And I believe na yung bawat sa atin ay natuto. Natuto po ba tayo mga kapatid? Amen! Amen, hallelujah, salamat sa Panginoon. Salamat sa reminders ng ating Diyos na kung saan ay nais niya na patuloy na bigyan natin siya ng tuwang, patuloy na maalaga natin siya sa panahon na ito at sa mga araw na darating. Lagi siya yung maging sentro dahil siya naman talaga yung dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ngayong Pasko. And right now mga kapatid, maaari ba lang pumigit at tayo pumanalangin sa Panginoon. Patuloy na malaya po tayo mga kapatid. I will give you a minute mga kapatid na magpasalamat sa Panginoon. Bukas ay araw ng kapanganakan ng Panginoon kung saan ay natin pinagdiriwang. May pasalamat ka na ba sa ating Diyos for the wonderful gift na binigay niya sa iyo? And imagine that mga kapatid, we are not deserving of all na binigay sa atin ng Panginoon. We are all sinners mga kapatid. And yet, imagine yung inabot natin kanina mga kapatid na malayo ang langit, gaano man kalayo ang langit, hallelujah, but still, inabot ka ng Diyos. Yun ba hindi pagpapakita ng pagmamahal? Yun ba hindi pagpapakita ng pagpapahalaga ng Diyos? Na sobrang layo niya, and He is in His throne mga kapatid. Siya ay nasa lungguhan, siya nakaupo mga kapatid. And yet, pinili niya na
mundong ito, pinili niya na danasin ang mga bagay na dapat tayo magdanas. Para lang tayo magkaroon ng buhay na hanggan para makapiling natin ang ating Diyos sa area niya sa langit. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Hindi ko lubos maisip na ganun kahambol ng ating Diyos. Na He is willing, mga kapatid, na ipanganak sa sabsaban. Willing siya na reject all the people na minamahal niya. Napakasakit ng kapatid na mahal mo ang isang tao pero nire-reject ka na. Now ngayon, maaari nating pangitiin ang ating Diyos, ating Panginoong Jesus sa pagbibigay sa Kanya ng kuwang, ng space, ng room sa ating pagdiriwang, sa ating mga buhay. At napakalaking bagay, mga kapatid, para mapangitiin natin ang ating Panginoon. Ay ingatan natin ang mga mensahe, ang mga salita ng Panginoon, ang tunay na mensahe ng Pasko ito. Na mawala na lahat ng bagay, pero ang Panginoon ay huwag mong aalisin sa iyong buhay. Siya ang ating kayamanan. He is the greatest gift of all, mga kapatid. Huwag tayo malungkot kung wala tayong matatanggap. Huwag tayo malungkot kung meron tayong kapamilya na hindi natin kasama. Huwag tayo malungkot. Tayo man ay may nararamdaman, may nararanasan, mga kapatid. Ang tunay na mensahe ng Pasko is the time will come na makakasama natin ang Panginoon. Yun ang pinakamahalagang parte ng kapamanakan ng ating Panginoon. Binigyan na tayo ng pag-asa na nakaka-amaze sa Panginoon. Ang pag-asa na ito ay ang ating living hope. Kung sa ibang bagay na inaasahan natin ay nawawala. Pero sa Diyos, mga kapatid, ang ating pag-asa ay hindi kailanman mawawala. Salamat, Panginoon. Tunay nga nakarapat-dapat ng kapurihan. Tunay nga nakarapat-dapat ng sabahin. Tunay nga nakarapat-dapat ka sa lahat ng pasasalamat, pagsamba, pagkakita, mga aming Diyos. Sapagkat Ikaw ay mabuting Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. And right now, Lord, dahil narinig na namin ang mensahe ng Panginoon, dalangin po namin na gamitin mo po kung bawat isa sa amin dahil ito, Panginoon. Ang mensahe na amin napakinggan, Panginoon, ay dumaloy po sa amin. Ito manatili, Panginoon. At ibahagi din po namin ito, Panginoon, sa aming mga nasasakupan, sa aming mga pamilya, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kaibigan, sa mga klase namin, Panginoon. I pray, Lord, na patuloy na mag-umapaw sa aming Panginoon ang pagmamahal mo sa bawat sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil meron isang Diyos na napakamapagmahal, na napakabuti, na inabot ng bawat sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Daladala po namin, Panginoon, ang kagalakan dahil Ikaw ay aming kapiling. Daladala po namin, Panginoon, ang inyong pong mga salita na magbibigay po sa amin ng kalakasan, Panginoon, na patuloy pong magpatuloy sa buhay na ito. Na ang aming pag-asa, Panginoon, ay hindi matatapos sa mundong ito, Panginoon. Ang aming pag-asa, Panginoon, ay aabot yan sa kaharian mo sa langit, Panginoon. Maraming salamat. Mga kapatid, maaari ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? At patuloy na ipakita natin ang ating dakilang pagpapasalamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay isinilang sa mundong ito. Salamat sa pag-alay mo sa iyong buhay. Salamat dahil hindi biro ang iyong ginawa, Panginoon. Salamat dahil inako mo, Panginoon, ang kasalanan na kami dapat, na kami ang gumawa, at ang kapatawaran, Panginoon, ay iginawad mo sa amin. Maraming salamat dahil minahal mo kami. Maraming salamat dahil patuloy ang biyaya mo, Panginoon, sa amin ay nararanasan namin. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga bagay na patuloy na itinuturo mo pa sa amin
sa mga pagsubok, Panginoon, sa mga problema, Panginoon, na kung saan ay nagpapatatag ng aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At yung first coming mo, Panginoon, ay patuloy namin binavalue, Panginoon, patuloy namin pinapahalagahan. At mas papahalaga namin, Panginoon, ang inyong second coming, Panginoon, na kung saan ay excited kami, Panginoon, na sasalubungin mo kami sa kaharian mo dyan sa langit, Panginoon, at habang buhay na magpupuri sa kaharian mo sa langit, habang buhay na magpapasalamat. Hallelujah. Ngayon pa lamang, Panginoon, na natatanong na namin ito, Panginoon, kami ay nagagalak, kami ay natutuwa, Panginoon, at lumalakas ang aming mga pananampalataya, ang aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy na tanggapin niyo po ang pinakamatas ng papuri, pagsamba, sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everyone says, Amen.